Kung pakiramdam mo ay nagtatrabaho ka araw-araw pero parang hindi umaangat ang buhay mo. Kung nagtataka ka kung bakit mabilis maubos ang pera, kahit anong tipid ang gawin mo. Kung gusto mong malaman ang sikreto, kung paano nakakapag-ipon ang ibang tao kahit pare-pareho lang kayo ng kita, manatili ka dito dahil maaring mabago ng video na ito ang paraan ng paghawak mo ng pera. Ang pera ay hindi lang basta papel o numero sa bangko, ito ay desisyon na ginagawa mo. Araw-araw mula paggising hanggang pagtulog. Sa bawat pisong ginagastos mo, may kapalit itong epekto sa kinabukasan mo. Kung hindi mo kokontrolin ang pera mo ngayon, malaki ang posibilidad na ikaw ang kontrolin nito bukas. Maraming Pilipino ang mahusay kumita, pero hirap mag-ipon. Hindi dahil kulang sila sa sipag, kundi dahil kulang sila sa tamang kaalaman. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng sweldo, kundi sa galing mong humawak ng pera. At ang magandang balita ay pwede mo itong matutunan simula ngayon. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng pag-support mo ay malaking tulong para mas marami pa tayong maibahaging kaalaman. Kung seryoso kang baguhin ang iyong financial future, simula pa lang ito ng iyong journey. Samahan mo ako hanggang dulo dahil bawat tip dito ay pwedeng magdagdag ng libo-libo sa ipon mo buwan-buwan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 money saving tips na akma sa tunay na buhay ng mga Pilipino. Hindi ito puro teorya, kundi mga hakbang na pwede mong gawin kahit maliit pa ang kita mo. Mga parang ginagamit ng mga taong marunong sa negosyo, pera at diskarte sa buhay. Kung handa ka ng kontrolin ang pera mo, at hindi na ma-stress sa katapusan ng buwan, simulan na natin ngayon. Tip number 1. Alamin at subaybayan kung saan napupunta ang iyong pera. Ang pinakaugat ng problema sa pera ay ang hindi mo alam kung saan ito unti-unting nawawala. Maraming Pilipino ang may sapat na kita pero pakiramdam nila ay laging kulang ang pera. Ito ay dahil may mga gastos na hindi nila namamalayan sa araw-araw na pamumuhay. Ang maliliit na halagang ito ay tahimik na kumakain sa iyong sahod buwan-buwan. Kadalasan dito napupunta ang perang dapat sana ay naiipon o nai-invest. Kapag hindi mo ito binantayan, para kang naglalakad na nakapiring pagdating sa pera. At kung walang malinaw na direksyon, mahirap talagang umasenso. Magsimula ka sa simpleng pagtatala ng lahat ng ginagastos mo sa loob ng isang araw. Isulat mo ang pamasahe, pagkain, merienda, kape, load, at kahit maliit na online purchase. Walang gastos na masyadong maliit para hindi isama sa listahan. Dito mo makikita kung gaano kadalas ka gumastos kahit hindi mo naman kailangan. Sa loob lamang ng isang linggo lalabas na. Ang tunay na larawan ng spending habits mo, ito ang mga detalye na madalas binabaliwala pero may malaking epekto sa budget mo. Kapag nakita mo ito ng malinaw, mas madali mo itong maayos. Hindi mo kailangang gumamit ng komplikadong sistema o mamahaling application. Isang notebook o notes sa cellphone ay sapat na para magawa ito ng maayos. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito araw-araw at hindi tinatamad. Maging tapat ka sa sarili mo at huwag magtago ng kahit anong gastos. Tandaan na hindi mo ito ginagawa para sa iba, kundi para sa sariling kapakanan mo. Kapag naging consistent ka, masasanay ka na parang natural na lang ito. Sa ganitong paraan, unti-unti kang nagiging disiplinado sa pera. Kapag malinaw na sa iyo ang galaw ng pera, mas nagiging matalino ang desisyon mo. Hindi ka na basta bibili dahil alam mo kung may budget ka pa o wala. Mas nagiging maingat ka sa paggastos, lalo na sa mga hindi naman kailangan. Natututo kang mag-delay ng gratification para sa mas mahalagang goals. Unti-unti kang nag-iisip tulad ng isang taong marunong sa negosyo at pera. Mas iniisip mo na ang epekto ng bawat desisyon sa hinaharap mo. Dito nagsisimula ang tunay na financial maturity. Sa pagmonitor ng iyong gastos, dito nagsisimula ang totoong pagbabago sa buhay mo. Ito ang pundasyon ng pag-iipon, pagnenegosyo, at pag-build ng financial freedom. Hindi ito instant at nangangailangan ng tiyaga at disiplina. Pero habang tumatagal, mas nagiging madali at mas natural ito gawin. Mapapansin mo na mas kontrolado ka na at hindi na emosyon ang nagpapasya sa gastos. Unti-unti kang nakakabawas ng hindi kailangang bayarin buwan-buwan. At dito mo mapapatunayan na posible palang makaipon ng libo-libo kahit hindi lumalaki ang sweldo.
Tip number 2. Magtakda ng malinaw na budget at sundin ito araw-araw. Ang pagkakaroon ng budget ay parang paglalagay ng direksyon sa bawat pisong hawak mo. Kapag may budget, alam mo kung magkano lang ang pwede mong gastusin at hanggang saan ka lang. Maraming tao ang nagsasabing nagbabudget sila pero wala namang sinusunod. Ang tunay na budget ay may limit at may disiplina na kaakibat. Kung walang malinaw na budget, madaling madala ng tukso at emosyon sa paggastos. Dito kadalasang nagsisimula ang utang at financial stress. Kapag natutunan mong mag-budget, mas nagiging kalmado ang relasyon mo sa pera. Simulan mo ang budget based sa aktwal mong kita at hindi sa inaasahang kita. Ilista mo muna ang mga fixed expenses tulad ng renta, kuryente, tubig at pamasahe. Pagkatapos ay maglaan para sa pagkain-ipon at iba pang pangangailangan. Siguraduhin na may bahagi ng pera na napupunta sa ipon bago sa luho. Ito ang prinsipyo ng mga taong may kontrol sa kanilang finances. Hindi nila inubos ang natitira kundi inuuna ang mahalaga. Sa ganitong paraan hindi ka na nangangapa sa katapusan ng buwan. Mahalagang maging realistic sa pagbuo ng budget. Huwag mong sobrang higpitan ang sarili mo dahil mauuwi lang ito sa pagsuko. Maglaan ka ng maliit na budget para sa personal na kasiyahan. Ito ay para hindi ka ma-frustrate at manatili kang consistent. Ang budget ay hindi parusa kundi gabay. Kapag balansyado ang budget, mas nagiging sustainable ito. Mas tumatagal ka at mas nakikita mo ang resulta. Ang pagsunod sa budget ay mas mahalaga kaysa sa mismong paggawa nito. Maraming gumagawa ng budget sa papel pero hindi naman sinusunod sa totoong buhay. Dapat araw-araw mong tinitingnan kung pasok ka pa sa budget mo. Kapag may lumampas, dapat may bawas din sa ibang bahagi. Ito ay proseso ng adjustment at pagkatuto. Habang tumatagal, mas nagiging eksperto ka sa sariling gastos. Dito nahahasa ang disiplina na kailangan para umasenso. Kapag nasanay ka sa tamang pagbubudget, makikita mo ang malaking pagbabago. Mas may natitira kang pera kahit pareho lang ang kita mo. Mas nagiging handa ka sa biglaang gastos at emergency. Hindi ka na basta-basta nangihiram dahil may nakalaan ka na. Unti-unti kang nagkakaroon ng peace of mind pagdating sa pera. Ito ang pakiramdam ng may control sa sariling finances. At dito mo mapapatunayan na ang budget ay isa sa pinakamakapangyarihang money-saving tools. Tip number 3. Bawasan ang gastos sa pagkain at matutong magplano ng meals. Malaking bahagi ng kita ng maraming Pilipino ang napupunta sa pagkain. Madalas hindi napapansin kung gaano kalaki ang nagagastos sa kakain sa labas at delivery. Ang convenience ay may katumbas na mataas na presyo. Kapag araw-araw kang bumibili sa labas, mabilis talagang nauubos ang pera. Kahit maliit lang ang tingin mo sa bawat order, kapag pinagsama, malaki ang epekto nito. Ito ang isa sa mga gastos na pwedeng bawasan agad kung magiging maingat ka. Dito ka makakatipid ng libo-libo buwan-buwan kapag ginawa mo ng tama. Ang simpleng meal planning ay malaking tulong para makontrol ang food expenses. Kapag alam mo na kung ano ang kakainin mo sa buong linggo, mas iwas ka sa impulsive buying. Mas napaplano mo kung kailan ka mamamalengke at kung magkano lang ang gagastusin. Hindi ka na rin basta-basta order dahil may nakahanda ka na. Mas nagiging organized ang pagkain mo at mas healthy pa ito kadalasan. Ang kaunting oras sa pagplano ay kapalit ng malaking tipid. Ito ang mindset ng mga taong marunong mag-manage ng pera. Ang pagluluto sa bahay ay hindi lang tungkol sa pagtitipid kundi sa disiplina. Kapag ikaw mismo ang naghahanda ng pagkain, mas alam mo ang halaga nito. Mas nagiging maingat ka sa dami at sa sangkap na ginagamit. Nababawasan ang food waste dahil planado ang bawat ulam. Kahit simple lang ang luto, malaking tipid na ito kumpara sa pagkain sa labas. Unti-unti mong mararamdaman ang epekto nito sa budget mo at minsan mas masarap pa dahil gawa mo mismo. Hindi ibig sabihin na bawal na kumain sa labas o magpa-deliver. Ang mahalaga ay gawing reward lang ito at hindi araw-araw na gawain. Pwede kang magtakda ng schedule kung kailan ka lang kakain sa labas. Sa ganitong paraan, kontrolado mo pa rin ang gastos mo. Hindi mo nararamdamang pinagkakaitan ang sarili mo. Mas na-enjoy mo pa ito dahil bihira mo na lang gawin. Ito ang tamang balanse sa pagitan ng tipid at kasiyahan. Kapag naging consistent ka sa meal planning at home cooking, makikita mo agad ang resulta. Mas mabilis kang makakapag-ipon nang hindi masyadong pinipilit ang sarili mo. Mas nagiging aware ka
sa kung paano mo ginagamit ang pera mo sa pagkain. Dahan-dahan mong mababago ang lifestyle mo sa mas sustainable na paraan. Hindi mo na mararamdaman na laging kulang ang sahod. Makikita mo na may natitira ka pa pala kung magiging matalino ka lang. Ito ay isa sa pinaka-praktikal na paraan para makatipid ng libo-libo bawat buwan. Tip number 4. Iwasan ang impulsive buying at kontrolin ang emosyon sa paggastos. Maraming gastos ang nagsisimula, hindi dahil kailangan kundi dahil sa emosyon. Kapag stress, malungkot o bored madalas, napapabili tayo ng kung ano-ano. Ang shopping ay nagiging pansamantalang aliw kahit alam nating may epekto ito sa pera. Ito ang tinatawag na impulsive buying na tahimik na sumisira sa budget. Isang click lang sa online shopping, maaring katumbas ng ilang araw na ipon. Kapag hindi mo kinontrol ang emosyon, mahirap pigilan ang ganitong ugali. Dito madalas nauubos ang perang dapat sana ay naiipon. Isa sa pinakamabisang paraan para iwasan ito ay ang pagbigay ng oras bago bumili. Kapag may gusto kang bilhin, huwag agad magdesisyon sa parehong araw. Bigyan mo ang sarili mo ng 1 hanggang 3 araw para mag-isip. Sa maraming pagkakataon, mawawala na ang urge na bumili. Makikita mo na hindi pala talaga kailangan ng item. Ang oras ay kaibigan ng matalinong desisyon sa pera. Sa simpleng delay, malaking tipid ang pwedeng mangyari. Makatutulong din ang pagkakaroon ng malinaw na financial goals. Kapag may pinag-iipunan ka, mas nagiging mahirap gumastos sa hindi mahalaga. Bawat impulsive purchase ay para kang humihila pababa sa sarili mong pangarap. Kapag naiisip mo ang long-term goals, mas nagiging matibay ang disiplina mo. Mas pinipili mo ang kinabukasan kaysa sa panandali ang saya. Ito ang mindset ng mga taong nagtatayo ng yaman. Hindi sila alipin ng emosyon, kundi ng layunin. Malaki rin ang epekto ng environment sa impulsive buying. Kapag palagi kang exposed sa sale ads at influencers, mas madaling matukso. Limitahan mo ang panonood at pag-browse kung alam mong mahina ka sa tukso. Pwede kang mag-unfollow o mag-mute ng mga account na nagtutulak sa paggastos. Hindi ito pag-iwas kundi proteksyon sa sarili. Mas tahimik ang isip kapag hindi ka binobombard ng tukso. Mas malinaw ang desisyon mo pagdating sa pera. Kapag natutunan mong kontrolin ang impulsive buying, mararamdaman mo agad ang epekto. Mas bumabagal ang paglabas ng pera sa wallet mo. Mas tumitibay ang disiplina at kumpiyansa mo sa sarili. Hindi ka na nagsisisi sa mga biniling hindi nagamit. Unti-unti kang nagiging master ng emosyon at pera mo. Ito ang isang malaking hakbang tungo sa financial stability. At dito ka tunay na makakatipid ng libo-libo buwan-buwan. Tip number 5. Bawasan ang bayarin sa kuryente, tubig at iba pang utilities. Malaking bahagi ng buwan ng gastos ng maraming pamilya ang napupunta sa utilities. Kadalasan tinatanggap na lang ang mataas na bill na parang wala nang magagawa. Ang totoo, maraming paraan para pababain ang gastos sa kuryente at tubig. Madalas nagsisimula ito sa simpleng pagbabago ng araw-araw na habits. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng comfort para lang makatipid. Kailangan mo lang maging mas aware sa paggamit. Dito pa lang pwede ka nang makabawas ng malaking halaga buwan-buwan. Simulan mo sa paggamit ng kuryente ng mas matalino. Patay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga gamit na naka-standby dahil kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Gamitin ang natural na liwanag sa araw hanggat maaari. Kung may aircon, siguraduhing sapat ang lamig at tama ang oras ng paggamit. Ang maliliit na hakbang na ito, kapag pinagsama-sama ay may malaking epekto. Unti-unti mong makikita ang pagbabago sa electric bill mo. Sa tubig, ganon din ang prinsipyo ng pagtitipid. Ayusin agad ang mga tagas dahil tuloy-tuloy itong nag-aaksaya ng pera. Iwasan ang matagal na pagligo, lalo na kung araw-araw itong ginagawa. Gamitin ang tubig ng sapat lang sa paglilinis at paghuhugas. Mas mainam kung may schedule at routine para sa household chores. Sa ganitong paraan, kontrolado ang konsumo at gastos. Hindi mo namamalayan na lumalaki na pala ang natitipid mo. Makatutulong din ang pag-review ng mga subscriptions at monthly services. Maraming Pilipino ang may bayarin sa internet cable at streaming na hindi naman nasusulit. Tingnan mo kung alin ang kailangan at alin ang pwedeng tanggalin. Hindi masama ang mag-cutback sa hindi na ginagamit. Ang perang natitipid dito ay pwedeng ilipat sa ipon o mas mahalagang bagay. Ito ay uri ng financial decluttering. Mas gumagana ang budget kapag mas kaunti ang fixed expenses.
Kapag naging conscious ka sa utilities at monthly bills, mas nagiging efficient ang lifestyle mo. Mas nagkakaroon ka ng sense of control sa bahay at sa pera. Mas handa ka sa biglaang pagtaas ng singil dahil may buffer ka. Unti-unti mong mararamdaman na hindi na masyadong mabigat ang buwanang gastos. Ang dating mataas na bill ay nagiging manageable na lang. Ito ay resulta ng disiplina at tamang kaalaman. At isa ito sa pinaka-praktikal na paraan para makatipid ng libo-libo bawat buwan. Tip number 6. Gumamit ng matalinong diskarte sa pamimili at i-maximize ang discounts. Malaki ang natitipid kapag marunong kang mamili sa tamang oras at sa tamang paraan sa bawat pagkakataon. Maraming Pilipino ang namimili base lamang sa trip o emosyon at hindi sa malinaw na plano. Dito kadalasang napapamahal ang gastos kahit pareho lang naman ang produktong binibili. Kapag wala kang diskarte sa pamimili, parang palagi kang lugi sa presyo. Ang mga taong marurunong humawak ng pera ay marunong ding maghintay bago gumastos. Alam nila kung kailan bibili at kung kailan mas mabuting magpigil muna. Ito ang dahilan kung bakit mas marami silang natitipid kahit pare-pareho lang ang pangangailangan. Isa sa pinakamabisang paraan para makatipid ay ang paggawa ng malinaw at detalyadong shopping list. Kapag may listahan ka, iwas ka sa biglaang dagdag na hindi naman talaga kailangan. Mas nagiging focused ka sa mga dapat bilhin at mas kontrolado ang oras at pera mo. Mas kaunti ang tsansang madala ka ng tukso sa loob ng tindahan o online shop. Ang listahan ay simpleng tool, pero may napakalakas na epekto sa disiplina. Ito ay nagsisilbing paalala ng iyong budget at financial goals. Kapag nasanay ka dito, mas nagiging maayos at planado ang paggastos mo. Sulitin ang mga promos, vouchers at discounts, pero laging gumamit ng tamang pag-iisip. Huwag kang bibili dahil lang may sale kung hindi mo naman tunay na kailangan ng item. Ang tunay na tipid ay ang pagbili ng kailangan sa mas murang halaga at hindi ang pagbili ng marami. Mas mainam na abangan ang seasonal sale para sa mga pang-araw-araw na gamit sa bahay. Kung may pagkakataon na mas makakamura sa pagbili ng maramihan, gawin ito sa essentials. Sa ganitong paraan, mas bumababa ang gastos mo kada piraso. Ito ang diskarte ng mga taong praktikal at strategic mag-isip pagdating sa pera. Huwag mahiyang maglaan ng oras para mag-compare ng presyo bago magdesisyon. Maraming tindahan ang nagbebenta ng parehong produkto pero iba-iba ang presyo. Ang kaunting oras sa pag-research ay pwedeng magresulta sa malaking matitipid. Gamitin ang internet at mga review para makahanap ng mas sulit na option. Mas nagiging informed ka at hindi basta-basta nadadala ng ads. Ang kaalaman ay kapangyarihan lalo na kapag pera na ang usapan. Dito mo natututunan kung paano maging matalino sa bawat bili. Kapag ginawa mong habit ang smart shopping, siguradong makikita mo ang resulta sa budget mo. Mas dumarami ang natitirang pera kahit hindi mo binabawasan ang kalidad ng pamumuhay. Mas kampante ka sa bawat binibili dahil alam mong pinag-isipan mo ito ng maayos. Wala kang guilt pagkatapos gumastos dahil may malinaw kang basehan. Unti-unti kang nagiging mas strategic, mas disiplinado at mas responsable sa pera. Ito ay ugaling makakatulong hindi lang sa pagtitipid kundi pati sa pag-build ng yaman. At sa ganitong paraan makakabuo ka ng consistent na ipon buwan-buwan. Tip number 7. Iwasan ang hindi kailangang utang at matutong gumamit ng credit ng tama. Malaki ang epekto ng utang sa kakayahan mong mag-ipon at tunay na umasenso sa buhay. Maraming Pilipino ang nasasanay na gawing solusyon ang utang tuwing may kakulangan sa pera. Sa simula ay tila magaan at madali dahil may perang nagagamit ka agad. Pero habang tumatagal, unti-unti mong nararamdaman ang bigat ng interes at buwanang bayarin. Ang mga bayaring ito ay tahimik na kumakain sa budget na dapat sana ay para sa ipon. Kapag hindi ka naging maingat ang utang, ang siyang nagdidikta ng galaw ng pera mo. Dito nagsisimula ang paulit-ulit na cycle ng stress at hirap sa finances. Mahalagang maunawaan na hindi lahat ng utang ay masama o dapat katakutan. Ang nagiging problema ay ang utang na walang naidudulot na halaga sa hinaharap. Utang para sa luho o pansamantalang saya ang pinakamapanganib sa lahat. Ito ang mga utang na mabilis magbigay ng saya pero matagal at masakit bayaran. Bawat hulog ay nagiging paalala ng desisyong ginawa ng hindi pinag-isipan. Kung naipon mo sana ang perang yon, mas may napuntahan itong mas makabuluhan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tamang pagpili
kung kailan lang uutang. Kung gagamit ka man ng credit card o loan, kailangang may malinaw kang plano. Siguraduhin mong kaya mong bayaran ito sa tamang oras at buo kung posible. Iwasan ang pagbabayad ng minimum lamang dahil dito mabilis lumalaki ang interes. Habang tumatagal, mas humahaba ang bayaran at mas lumalaki ang kabuang utang. Ang credit ay dapat gamiting kasangkapan at hindi pantapal sa kakulangan sa budget. Kapag tama ang paggamit, pwede itong makatulong sa cash flow. Pero kapag mali ang diskarte, mabilis ka nitong lulubog sa utang. Mas mainam na mag-ipon muna bago bumili ng mga bagay na gusto mo. Ang paghihintay ay maaring mahirap, pero mas ligtas ito para sa pera mo. Kapag inipon mo muna ang halaga, wala kang iniisip na bayarin pagkatapos. Mas buo ang kasiyahan dahil alam mong wala kang obligasyong hahabulin. Natututo ka ring pahalagahan ang bawat pisong pinaghirapan mo. Ito ang uri ng disiplina na mahalaga sa pagbuo ng yaman. Dito unti-unting nahuhubog ang tamang mindset sa pera. Kapag nabawasan o tuluyang nawala ang utang, mararamdaman mo agad ang ginhawa. Mas lumuluwag ang budget at mas marami kang pagpipili ang gawin buwan-buwan. Mas nagiging madali ang pag-iipon at paghahanda para sa kinabukasan. Hindi ka na kinakabahan tuwing paparating ang due date ng bayarin. Unti-unti kang nagkakaroon ng katahimikan ng isip pagdating sa pera. Ito ang pakiramdam ng taong may kontrol sa sariling desisyon sa finances. At isa ito sa pinakamalakas na hakbang para tuluyang makatipid at umasenso sa buhay. Tip number 8. Maglaan ng automatic na ipon at unahin ang sarili bago ang gastos. Ang isa sa pinaka-epektibong paraan para makatipid ng malaki ay ang pag-uuna sa ipon bago ang lahat ng gastos. Maraming Pilipino ang nagsasabi na mag-iipon na lang sila kapag may natira sa sahod sa katapusan ng buwan. Ang problema sa ganitong mindset ay kadalasan wala talagang natitira dahil nauuna ang gastos. Kapag hindi mo sadyang inuuna ang ipon, palagi itong natatabunan ng mga bayarin at luho. Ang mas tamang sistema ay ituring ang ipon bilang isang obligasyon na hindi pwedeng balewalain. Ito ay parang pagbabayad mo sa sarili mo bilang paghahanda sa hinaharap. Kapag naintindihan mo ito, lubos na magbabago ang pananaw mo sa paghawak ng pera. Mas nagiging epektibo at madali ang pag-iipon kapag ginagawa mo itong automatic. Kapag dumating ang sweldo, agad mong hinihiwalay ang bahagi para sa ipon bago ka gumastos. Pwede mo itong ilagay sa hiwalay na bank account or digital wallet na hindi madaling galawin. Sa ganitong paraan, hindi ka na nagdadalawang isip kung mag-iipon ka pa ba o hindi. Nababawasan ang tukso dahil hindi mo na nakikita ang perang nakalaan para sa ipon. Unti-unti itong naiipon ng tuloy-tuloy kahit hindi mo masyadong iniisip. Ito ang simpleng sikreto ng maraming taong tahimik pero consistent ang ipon. Hindi kailangang malaki agad ang halagang inilalagay mo sa ipon bawat buwan. Mas mahalaga ang consistency at ugali kaysa sa laki ng halaga sa simula. Kahit maliit na porsyento ng sahod, kung ginagawa buwan-buwan ay lalaki rin sa paglipas ng panahon. Habang tumatagal at gumagaan ang budget, pwede mo itong unti-unting dagdagan. Ang mahalaga ay nasasanay kang inuuna ang sarili mo kaysa sa luho. Ito ay malinaw na senyales ng respeto mo sa sariling future. Dito dahan-dahang nabubuo ang disiplina na magdadala sa financial stability. Mahalagang malinaw sa iyo kung ano ang layunin ng iniipon mong pera. Kapag may malinaw kang goal, mas nagiging motivated kang magpatuloy. Kahit mahirap, pwede itong emergency fund, pang negosyo, pang travel o pang long-term security. Bawat hulog mo sa ipon ay isang hakbang palapit sa pangarap na iyon. Mas nagiging makabuluhan ang pag-iipon kapag may direksyon at kahulugan. Hindi mo ito nakikita bilang sakripisyo, kundi bilang investment sa sarili. Mas nagiging ganado ka kaysa tinatamad mag-ipon. Kapag naging regular at automatic ang pag-iipon, mararamdaman mo agad ang malaking kaibahan. Mas nagiging panatag ang loob mo. Dahil alam mong may nakahandang pera para sa emergency, mas handa ka sa biglaang pangyayari nang hindi kinakailangang mangutang. Unti-unti kang nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili pagdating sa pag-manage ng pera. Hindi ka na masyadong natatakot tuwing papalapit ang katapusan ng buwan. Mas malinaw ang direksyon ng buhay dahil may matibay kang pundasyon. Ito ang huling hakbang na magpapatibay sa 8 money-saving tips para makatipid ng libo-libo monthly. Kung pakiramdam mo ngayon ay parang may bagong liwanag kang nakikita pagdating sa pera,
Kung napaisip ka na posible palang magbago ang sitwasyon, basta may tamang kaalaman at disiplina, tandaan mo na ang bawat tip na napakinggan mo ay hindi lang ideya kundi hakbang na pwedeng simulan ngayon. Hindi mo kailangang maging mayaman agad para magsimulang magbago. Ang mahalaga ay may desisyon kang gawin ang tama araw-araw. Ang pagyaman ay hindi nangyayari sa isang iglap, kundi sa paulit-ulit na tamang desisyon. Bawat pisong tinipid mo ay pisong inilalayo ka sa stress at kahirapan. Bawat ugaling binago mo ay pundasyon ng mas matatag na kinabukasan. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula, basta tuloy-tuloy ang galaw. Ang consistency ang tunay na sikreto ng financial success. Kayong alam mo na ang 8 money saving tips, nasa kamay mo na ang susunod na mangyayari. Ikaw ang magdedesisyon kung mananatili ka sa dating gawi o sisimulan mo ang pagbabago. Walang mangyayari kung panunood lang ang gagawin mo. Ang tunay na resulta ay nasa pag-aksyon. Simulan mo sa isa at hayaan mong sumunod ang iba. Isipin mo ang sarili mo makalipas ang ilang buwan na mas may ipon, mas kalmado at mas kumpiyansa. Isipin mo ang pakiramdam na hindi ka na kinakabahan tuwing katapusan ng buwan. Ang future na iyon ay hindi panaginip, kundi posibleng mangyari kapag sinimulan mo ngayon. Hindi mo kailangan ng perpektong sitwasyon para magsimula. Kailangan mo lang ng tamang mindset at determinasyon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang iyong simpleng support ay inspirasyon para magbahagi pa ng mas maraming kaalaman. Kung nakatulong ang video na ito, hayaan mong mas marami pang tao ang makinabang. Sama-sama nating gawing mas matalino, mas disiplinado at mas maayos ang paghawak sa pera. Hanggang sa muli at simulan mo na ngayon ang iyong journey tungo sa mas maayos at masaganang buhay.